Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Kung ako naman po ang inyong tatanungin at ang aking sambahayan, sa awa ng Diyos ay nasa maayos naman po kaming kalagayan. Ang ating pag-aaral kahapon ay nag-focus doon pa rin sa pastoral ministry at ang ating topic kahapon ay ang The Heart of the Pastor Part 2. Ngayon naman pong araw, ang ating tatalakayin ay may kinalaman naman po sa buhay pa rin ng pastor. Ang title nito ay The Example of the Pastor. Ayan, so dalangin ng aking puso na yung mga nakikinig ng mga kamanggagawa ng Diyos bilang mga pastor at kayo na nasa ilalim ng pangunguna ng isang pastor ay makapagbulay-bulay sa mga pag-aaral na ito. Huwag po nawa na maging daan ang pag-aaral na ito na tayo ay maging dahilan ng katitisuran pa ng ating mga manggagawa. Bagkos ang dalangin ng aking puso, magsilbi tayong encouragement doon sa ating mga pastor. At inaaral natin ang mga bagay na ito para paalalahanan. Baka may mga pagkakataon na yung mga manggagawa ay nagiging complacent sa kanilang ministeryo. At least kahit papaano, itong araling ito can remind the pastors of the primary duty ng pagkakatawag sa misyon ng pagpapastor. So, ngayong araw, ang topic nga natin, the example of the pastor. Naniniwala po ang inyong lingkod that the first area of ministry for which a pastor is responsible is his own soul. Kagaya kahapon, kung hindi ayos ang puso ng pastor, basically, it will affect his ministry. Pag hindi ayos ang kaluluwa, ang usapin ng karakter, ang usapin ng puso, ang buhay espiritual ng isang pastor, maaapektuhan din ito ang lahat ng kanyang gagawin. Kaya naniniwala po ako mga kapatid, gaya ng nakalagay dyan sa ating PowerPoint, the first area of ministry, ang unang ministeryo ng pastor ay ang kanyang sariling kaluluwa. Paano ang pastor ay magiging instrumento ng paglago ng kaluluwa ng iba kung yung kanya mismong sariling espiritual na buhay ay hindi maayos? Ano po sinasabi ng banal na kasulatan sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 20 verse 28? Sabi po diyan, keep watch over yourselves. Yan, ang sinasabihan po diyan ay pastor. Bakit? Kasi sa susunod na bahagi ng talata, keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Ang kausap po dito ay isang tagapamahala, isang tagapanguna, isang pastol. Dahil ang sabi po, be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. Ito po ang paalala. At ang pangunahin po na utos ay bantayan mo ang iyong sarili. Keep watch over yourselves. Mababasa rin po natin ito sa sulat ni Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 4, 14 to 16. Ang sabi po dyan ni Pablo kay Timoteo, do not neglect your gift which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. Verse 15, be diligent in these matters, give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. Ito po yung binabanggit ko sa verse 16, watch your life and doctrine closely. Katulad sa Aklat ng Mga Gawa, nabasa natin yung katagang watch over yourself. Sa verse 16 ng 1 Timothy 4, watch your life and doctrine. Sabi ni Pablo, persevere in them. Pagtiyagaan, pagsumikapan mo ang mga bagay na ito. Ano yun?
yung pagbabantay sa iyong sariling buhay. Because if you do, you will save both yourself and your hearers. Napakahalaga nito kasi nakasalalay, mga kapatid, sa pagbabantay ng isang pastor sa kanyang buhay espiritual ang ikalalago ng kanyang mga pinangungunahan. Tanggapin nyo man ito o hindi, ito po ang katotohanan. Ang growth ng mga tupa nakasalalay sa growth ng kanyang pastol. Kaya dito po ating mababasa yung katagang, watch your life, keep watch over yourself or yourselves. Ang sabi po dyan, the pastor must take watch himself. Pastor, mahal na kapatid, kung meron kang unang babantayan ay ang iyong sarili. Babantayan mo ang iyong buhay. Babantayan mo ang iyong integridad. Babantayan mo ang iyong karakter. Babantayan mo ang iyong buhay espiritual. Now, ano ba ibig sabihin yan? To keep watch. The pastor must take watch o must take watch himself. Ano ibig sabihin yan? A, to take watch means to fasten your attention on something or someone. To fasten. Di ba yung seatbelt? Ano bang purpose ng seatbelt? Para maging matatag, para maging ligtas, para ikaw ay hindi tatalsik in case of a collision, in case of an accident, di po ba? Sa aeroplano, no? Hindi pwedeng patayo-tayo doon kasi any moment biglang pwedeng mag-turbulence, magkaroon ng air pocket, biglang magbabago yung aeroplano, pwede kang tumalsik. Kaya laging sinasabi ng piloto na fasten your seatbelt. Mahalaga ito kasi ang pastor dapat daw binabantayan ang bagay na ito. Binabantayan mo ang iyong buhay. At ang kahulugan pa raw nito, pangalawa, to apply your mind with strict and close attention to a matter. At ano yung binabanggit dyan na close attention to a matter? Yourselves, ang sabi dyan ng Acts chapter 20 verse 28. Take heed to yourself. Sa ibang translation, ang ginamit hindi to watch yourselves, kundi take heed to yourselves. Sa ibang translation naman ng 1 Timothy chapter 4 verse 16, take heed to yourself and to the doctrine. Mahalaga yon. Kaya yung pastor dapat must take watch himself. Now, minister or the pastor must take watch himself for what reason? May mga ilang kadahilanan pong ibinigay. At ito po ay mababasa natin doon sa article, no? Nakuha ko po ito sa article ni Richard Baxter na ang title po ay The Reformed Pastor. Sabi po ni Richard Baxter, minister or pastors have heaven and hell to win or lose. Kaya kailangan magbantay ang pastor sa kanyang sarili. Taya po kasi rito, mga kapatid, impyerno at kaluluwa. O impyerno at langit ang pinag-uusapan dito. Pangalawa, pastors have sinful inclination katulad ng iba. Kailangan magbantay ang pastor, bantayan ng pastor ang kanyang sarili kasi katulad ng pangkaraniwang miyembro, pwede ding mahulog ang pastor sa isang kasalanan, sa imoralidad o sa anumang pagkakamali. Kaya hindi naman po lingid sa inyo, nakakabalita tayo ng pastor na merong chicks, may asawa na, nang chichicks pa. Nakakabalita tayo ng pastor na mukhang pera, wala nang inisip kundi yung pakinabang niya. Magkano ang kanya, magkano sa atin, magkano bigayan, magkano love gift dyan. Wala nang pinag-usap, wala nang inisip kundi ganon. Kaya may tendency ang pastor na mahumaling sa mga bagay ng mundong ito, mahumaling sa salapi, mahumaling sa pita ng laman, at sa mga bagay na ito. We, like any other people, pastors have an inclination to sin. Kaya importante that the pastor must take watch himself. Pangatlo, pastors are the object of Satan's first and sharpest attacks. Nakita niyo ba ang Panginoong Hesukristo pagpasok niya sa ministeryo?
Sa wilderness, tinukso siya ng diablo. No? Dahil ang pagbagsak ng pastor, pagbagsak din ng kanyang mga pinangungunahan. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, they will strike the shepherd and the sheep will scatter. Pag napahamak ang pastol, mapapahamak din ang kanyang pinangungunahan. Sa pagkawasak ng buhay ng pastol, madadamay ang pagkawasak ng kanyang mga pinangungunahan. Kaya ang sabi rito, pastor, you must take watch yourself because you are the object of Satan's first attack. Importante nating maintindihan ito bilang mga pastor. Pangapat, pastors bear the honor of the Lord in their actions more than others. Narinig nyo na ba yung katagang pastor pa naman siya? Bishop pa naman siya? Leader pa naman siya? Narinig nyo na po ba yun? Na mga kataga ng panguuyam, mga kataga ng pangiinsulto, na hindi naman yan masyadong ganun kadiin kapag ang isang miyembro ng simbahan ang nagkasala. Madalas lang natin marinig, pasimba-simba pa naman yan, tapos ganun din. Yun lang. Pero mas malupit at mas masakit ang dating kapag pastor. Kasi ang pastor, tagapagturo yan. Sasabihin, linggo-linggo pa naman, nandiyon niya sa pulpito. Linggo-linggo pa naman yan, nagsesermon. Araw-araw pa naman yan, may tinig ng pag-asa, tapos ganyan pala yan. Di po ba? Daladala kasi ng tagapangaral, daladala ng pastor, daladala nung nakatayo sa pulpito, yung karangalan ng Panginoon sa kanilang mga aksyon. Kaya ang bilin dito, pastor must take watch himself. Nakuha niyo po mga kapatid? Ano pa? Panlima. Number 5. Pastors are watched more closely than others. Ang pastor ang laging binabantayan eh. Binabantayan sa lahat ng pagkakataon, lahat ng kilos ng pastor, lahat ng sinasabi. Yung iba nga inire-record pa, yung iba nga sinusulat pa, itinatala at laging nasa ilalim ng scrutiny ng mga mata at mga tengang nakikinig. Kaya dapat maging mapagbantay ang pastor. Mapagbantay sa salita, sa gawa at sa kanyang iniisip. Yun ang dahilan kung bakit ibinibilin ni Apostol Pablo kay Timoteo at ng aklat ng mga gawa ang katagang watch yourselves. At panghuli, pastors can save or offend so many by their life. Kaya pastor, ikaw ay pwedeng maka-inspire, ikaw ay pwedeng makapagdala ng kaluluwa sa paan ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong mabuting ehemplo. Pero wag mong kalimutan, pwede ka ring makapagtaboy ng kaluluwa palayo sa Panginoon. Tama? Kaya anong unang punto na nais kong ibigay sa inyong lahat? The first area of ministry na dapat meron ng pastor ay ang pagpapatibay ng kanyang buhay espiritual. Hindi ho po pwede i-devote mo lahat ang oras mo sa iba samantalang ikaw ay malnourished sa buhay espiritual. Sabi, yun daw pastor ay pwedeng tagapagpakain ng mga masasaganang salita sa iba samantalang siya ay gutom at malnourished sa kanyang buhay espiritual. Reality yun eh. Marami kasing pastor talaga hong lahat na lang gagawin, magtatumbling para lang mapagbigyan ang mga tupa. Pero tandaan po ninyo mga pastor, you can only give as much. You cannot give what you doesn't have. You can only give what you have.
Kaya ang isang malnourished na buhay espiritual, magre-representa rin yan ng isang malnourished na buhay paglilingkod. At ano magre-resulta ng isang malnourished na buhay paglilingkod? Di malnourished na mga miyembro ng simbahan. Ito yung nakakalungkot, nakatatanda na ng mga miyembrong yan, dyan na po nagsitandayan, dyan na po nagsitahid, nagkaroon ng tahid, ang sabi po ng mga mananabong, dyan na nagkatahid yan, pero walang nalalaman. Bakit? Kasi yung pastor, malnourished. Ano ipapakain ng malnourished na pastor sa kanyang mga tupa? Kaya dito ang pangunahing hamon sa mga pastor, must take watch himself. And those are the reasons. Amen? Ano pa ho? Letter C, bilang pastor or ministro, minister must not let their example contradict their doctrine. Napakahalaga niyan. Yung ikaw na mismo yung pastor, ikaw pa yung kumokontra dun sa tinuro mo kahapon. Yung teaching mo ngayon, iba sa teaching mo bukas. Alam niyo po mga kapatid, napakalaki ng hamon para sa inyong lingkod. Napakalaki ng hamon ng mga nagbo-broadcast katulad po namin dito sa Winnipeg. Lahat ng pananambahan namin recorded. Alam niyo po ang dahilan kung bakit ayaw mag-record ng iba? Yung mga pastor na may opportunity naman na i-record yung kanilang video, ayaw nila eh. Bakit? Kasi pwede yung kunin ng iba. Pwede pong gamitin yun ng iba para pabulaanan o kaya pag nagkontrahan ang iyong sinasabi, merong ebidensya, may resibo. Kaya nakakatakot yun. Hindi ho madali yun. Kaya bilang pastor, yung iba, iniiwasan na i-live broadcast. Nakakatakot nga naman yung live broadcast eh. Baka kung ano masabi, kumontra dun sa nakalipas sa sermon niya last week. At isa sa kahingian bilang pastor, hindi dapat nagkokontrahan. Dapat example ka ng iyong pagtuturo. At pangalawa, pastor or ministers, binago ko yung terminology. Kanina pastor yung ginagamit ko. Ngayon ministro na. Ministers must not be guilty of the very things that they condemn in others. Ano ibig sabihin niya? Naka po, napakatapang mo sa pangangaral tungkol sa pag-iikapo, hindi ka naman nag-iikapo. Nangangaral ka tungkol sa pangangalo niya, ikaw, nangangalo niya. Nangangaral ka tungkol sa kasamaan ng pornografiya, ng mga pagtingin sa mga hindi magandang site, illicit site ng mga o yung pornographic site ng internet, pero ikaw sumisilip ka. Ang pastor, hindi ka dapat guilty doon sa mga kinukundina mo sa pulpito, doon sa mga kinukundina ng salita ng Diyos sa pulpito. Ang tapang-tapang mo sa pagsesermon sa kasalanan, ang tapang mo sa pagsesermon sa mga pangangalo niya, ang tapang mo sa pagsesermon tungkol sa pagiging gahaman sa pera. Pagkatapos ikaw, sabit sa ganung mga bagay. Ang punto po ng ating pag-aaral ngayon, ang pastor ay example. Minister must not be guilty of the very things that they condemn in others. Ano sabi ng Romans chapter 1:32? Although they know God's righteous decree that those who do such things deserve death, they not only continue to do this or to do these very things, but also approve of those who practice them. Yan po ang paglarawan ni Apostol Pablo sa mga tao, sa mga leader, sa mga pastor na bagamat alam nila yung utos, alam nila yung hindi matuwid, alam nila yung hindi kalugod-lugod sa Diyos, ginagawa pa rin nila ito. Itinuturo nila, pero sila ang unang
sumasaway. Or rather, sumusuway. Nakuha niyo po mga kapatid. Kaya ang unang ministeryo ng pastor, again, uulitin ko, the first area of ministry for which a pastor is responsible is his own soul or spiritual life. Halimbawa tayo dyan bilang mga pastor Kumusta ba yung buhay spiritual natin? Ine-encourage natin mga miyembro natin magdasal, manalangin. Tapos ikaw hindi nananalangin. Ine-encourage natin ang mga kaanib natin na mag-ayuno, maging mabuting kahatiwala. Tapos ikaw hindi ka mapagkatiwalaan. Ang first area ng ministry natin ay ang ating sariling mga kaluluwa. Amen? Then second, Christ, the Good Shepherd, provided a perfect example to His followers. Hindi naman tayo iiwanan ng Panginoon dito na clueless. Mga minamahal kong mga pastor, hindi tayo iniwanan ng Panginoon without an example. In fact, He gave Himself. He provided a perfect example for us to follow. At tayo bilang mga under-shepherd of the great shepherd, meron tayong panuntunan. Meron tayong mga sinusundan. Kaya kung ang pastor ay example, meron naman tayong basihan ng pagiging example natin. Tama? Ano sabi ni Pedro? Tatagalugin ko Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Alam kong hindi madali mga kapatid. Kaya nga ang ultimate goal ng lahat, hindi lang naman ng pastor, ay Christ-likeness. Our chief end is to give God the glory and to enjoy Him forever. But the purpose of this life is sanctification for our glorification. Patuloy po tayong hinahamon sa paggawa ng mabuti na itinalaga na sa atin bago palikhain ang sanlibutan. Tinawag tayo sa kabanalan. At bilang mga pastor, example tayo nito. Alam niyo po ba mga kapatid, part of Christ's mission was to demonstrate the principles of the Word of God. Kung ito po ay misyon ng Panginoon, ganun din ang misyon ng mga pastor. To demonstrate the principle of the Word of God. Sabi sa John 1:14, sabi diyan, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin, nakita natin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Pinakita yan ng Panginoong Hesus. Kaya bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga pastor, halimbawa yang iniwan sa atin na mapuspos din tayo ng kagandahang loob at katotohanan. No? Jesus came to put a face on God. Don't get me wrong, pero ito ang katotohanan. Pumarito ang Panginoon para ipakita ang mukha ng Ama. To show the face of the invisible God. Kaya sabi niya, pag nakita niyo ako, nakita niyo na Ama John 14:19, sumagot si Jesus, kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? The disciples are looking for a sign. The disciples are looking for the image of God, the righteousness, the holiness of God.
And Jesus said to them, pambira naman kayo, tagal-tagal nyo na ako nakakita eh. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. He is the face of God. Alam ko, napakabigat nito na sabihin natin, I am also the face of God. No, hindi naman natin magagawa yun. But Jesus set an example that we should also labor. We need to labor to follow. Hindi madali. Kaya nga doon yung term na labor eh. Pagsumikapan na maging kawangis tayo ng ating Panginoong Hesukristo. O meron pang talatang sinabi si Pablo sa Colosas 1:15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Kung si Jesus ang panganay, tayo ng mga ipinanganak din, inadapt sa kanyang kaharian, anak din. Ngayon, sino ang panuntunan natin? Di ba yung panganay? Siya ang nagbigay ng halimbawa ng pagiging kawangis ng Ama. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, ang panuntunan natin sa pamumuhay ay ang wangis ng ating Panginoong Hesukristo. Part of Christ's mission was to demonstrate the principles of the Word of God. Amen, mga kapatid. Pangalawa, letter B. We are not only saved by Christ's death, but we are also saved by His life that He lived in front of us. Ang katotohanan, mga kapatid, ng isang buhay na pananampalataya ay nakikita sa kanyang mga gawa. Ito po ang sinasabi ni Santiago na ipakita mo sa akin ipakita mo ang iyong pananampalataya na walang gawa at ipapakita ko naman sa iyo na buhay ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Because that the proof of saving faith is action, good works. Ang pruweba ng isang tunay na ligtas ay ang pamumuhay ng may kabanalan. Hindi tayo iniligtas ng Panginoong Hesukristo sa kamatayan sa pamamagitan, we are not only saved by Christ's death, but we also saved by His life. Ito gusto kong bigyan ng emphasis. Kung si Jesus ay namatay at sinabing sa kanyang kamatayan na tayo'y naligtas, tapos hindi siya nabuhay sa mga patay, fake siya. Ang proof na siya ang Kristo, hindi lang yung paglalatag ng kanyang buhay, kundi yung pagbuhay sa kamatayan. Without the resurrection, everything that Christ did is for nothing. Isa rin siya sa nangako na hindi naman totoo. Pero alam natin ang Panginoon, sabi niya, may kapangyarihan akong ibigay ang aking buhay at may kapangyarihan akong bawiin ito. Sabi ng Romans 5:10, for if while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life. Amen. And letter C. Sheep are followers and need an example to follow. Ang mga tupa, walang leader dyan eh. Walang tupang, hindi katulad dyan ng wolves. Merong alpha. Yung alpha male wolf, siya yung leader of the pack. Mabuti pa yung lion, meron sila talagang pride. Yung lion pride, yung pinaka-king. May nangunguna eh. Pero yung mga tupa, wala ka naman nakakitang leader na tupa eh. Kaya pag tumalon yung may nali. Kaya nga tupa, ang daling maligaw eh. They will just follow.
Ano ba ang paglalarawan sa Isaiah 53? Ang tupa dadalhin mo na sa slaughter Sa slaughter na nga pupunta, susunod pa Sheep are followers and need an example to follow. John chapter 10:4, when he has brought out of all his own, he goes on ahead of them. Ano sabi? And his sheep follow him because they know his voice. Sa Hebrew, sa 10:27, my sheep listen to my voice and I know them and they follow me. Kaya yung buhay ng pastor, ang panuntunan si Kristo, ang buhay ng pastor, example din sa kanyang mga pastol na pinapangunahan. O rather, sa mga tupa na kanyang pinapangunahan. Kaya, napakahalagang maintindihan that the life of a pastor is an example. Amen? Halimbawa tayo. Kaya una, I would like to remind you again, the first area of ministry ng isang pastor ay maging responsable sa kanyang buhay espiritual. Second, Christ the Good Shepherd provided a perfect example to His followers. Ang example ni Kristo, ang dapat example ng buhay ng mga pastor sa kanyang mga pinapangunahang tupa. At ang pangatlo, one of the greatest things that a pastor can provide for the sheep is an example to follow. Pastor, makinig kang mabuti. Kung meron kang pwedeng ibigay, i-provide sa iyong pinapangunahang mga tupa, ay ang susundan nilang halimbawa. Pwede kang magpakadalubhasa sa pagbibigay sa kanila ng theology, ng wisdom of the minds, ng lahat ng pagtuturo. Pero dapat halimbawa ka rin na yung mga bagay na itinuturo mo ay ipinapakita mo kung paano gagawin. Nakuha niyo po mga kapatid? We cannot just be somebody who will teach them and tell them, go and do what I said. We should provide them an example on how to do what we are teaching them. Kaya nga po, sabi ng Matthew 28:19-20, hindi lang naman ipangaral ang ebanghelyo, magbautismo, kung hindi, turuan silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng ating Panginoon. And the role of the shepherd is to provide an example for the sheep to follow. Amen? So, anong sabi? Hebrews, God's people are instructed to follow the faith of their leaders. Hebrews chapter 6 verse 12. Tagalog, kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. God's people are instructed. Yung mga tupa ay hinahamon na sundin ninyo ang inyong mga pastol. Huwag kayong maging tamad. Ngayon, magkakaroon ng katuwiran yung mga tamad. Dahil yung pastor hindi nagpo-provide ng example. One thing for instance, evangelism. Turo ka ng turo ng evangelism. Ni hindi naman nakita sa buhay mo na nag-evangelize ka. Turo ka ng turo ng stewardship. Maging mabuting katiwala ng resources. Hindi ka magaling doon, waldas ka. Dami mong utang. Kaya ang pastor, yun ang number one dapat talaga pangalagaan Huwag kayong utang ng utang, lalo kung walang pambayad. Sisirain ito ang integridad ninyo bilang pastor. Halimbawa tayo ng pagiging mabuting katiwala ng resources na meron. Kung ano yung meron lang.
Kung anong meron, pagkasyahin, maging mabuting katiwala. Huwag kang mangungutang nang wala kang kasigurang ibabayad. Mawawalan ka ng kredibilidad bilang pastor. Kasi nga, halimbawa tayo eh. Sasabihin ng tupa, si pastor nga, laging nasa lending. Nakuha niyo po mga kapatid. Halimbawa rin tayo sa magandang pamumuhay. Paano magsinop, magsulit. Ano po sabi? Hebrews 13:7. Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay. At tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. So leaders, pastors are called to provide that to the sheep. Kasi ang sabi ni Pablo, ng sumulat ng Hebreo, no? Tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. So napakabigat ng magpastor. Alam niyo po mga kapatid. Tanggapin natin yung realidad. Tanggapin natin yung katotohanan na we are always under the radar. We are like fish in a fish bowl. Lalangoy-langoy tayo doon, pinapanood tayo ng lahat ng mga nakakakita sa atin at tinitingnan nila ang ating buhay. May mga tao na mga masasamang tao na naghahanap ng pwedeng isira sa'yo, ibuta sa'yo at i-discredit ka. Pero may mga matutuwid na tao na pinapanood ka dahil tinitingnan ang buhay mo para gayahin. Dahil ikaw ay dapat huwaran ng pananampalataya. Leaders are to be balanced Christians and examples for the flock in every area of life. Mabigat. Kaya nga po mga kapatid, habang ginagawa ko ang mga lecture na ito about pastoral ministry, hindi pa tayo tapos, mahaba-haba palalakbay natin dito. Pag kayo pumasok sa seminaryo, introduction ito. Bago mo matutunan ang theology, bago mo matutunan ang mga doktrina, ikaw bilang pastor, basic sa'yo to. Basic na dapat ito muna matutunan mo. Kasi pagbalik mo sa pinapangunahan at destinong pupuntahan, ipapahamak mo ang tupa kung hindi mo matututunan ang mga bagay na ito. And we have seen a lot of these things happening in the local congregation. Mga pastor na mapang-abuso, mga pastor na nangungutang sa miyembro, bawat nadistinuhan may utang na iniwanan. Nahihiya naman singilin ng miyembro kasi pastor yon. At ang laging katuwiran, hayaan na natin. Alam naman natin, walang pagkukunan yung pastor eh. Pero dahil doon, sinong nasisira? Nasisira yung kredibilidad ng pulpito. At alam nyo naman, ang mga miyembro, marami pong mga tupang marites. Yung mga tupang yan, nagkukwentuhan, ikukwento ang mga ginagawa mo, pastor. Kaya ang leaders are to be balanced. We need to be an example for the flock in every area of life. Po. Ano sabi ng 1 Timothy chapter 4 verse 12? Ano pang sabi diyan? Huwag mong hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Ito sabi ni Pablo kay Timoteo. Timothy, ang unang titirahin sa iyo yung pagiging bata mo eh. Yung pagiging bata kulang sa karanasan, yung pagiging bata na medyo padalos-dalos, yung pagiging bata na kulang pa sa wisdom, pero huwag mong hayaang hamakin kanila. Sa halip, sikapin mo. Sikapin mong maging halimbawa saan? Look at these things mga kapatid. Bilang pastor, dapat halimbawa ka una sa iyong pananampalataya. Yung pananampalatayang sa kabila ng pagsubok, hindi ikaw yung unang lulundag. Sa pamamagitan ng mga suliranin, ikaw ay nagiging mapagtagumpay, hindi ka halimbawa ng madaling pagtangis, pagsuko,
at kawalan ng pag-asa. Halimbawa ka sa pananampalataya, halimbawa ka rin sa iyong pagsasalita, halimbawa ka rin sa iyong pag-uugali, halimbawa ka rin sa iyong pag-ibig, pananampalataya, at ito po matindi mga kapatid, malinis na pamumuhay. Leaders are to be balanced Christians and examples for the flock in every area of life. Amen? Let no one despise your youth. Ito ang sabi sa English But be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. Leader are to be example in those areas. Amen? So ano po yung mga paalala sa atin bilang mga lingkod? Paalala bilang mga pastor? Una, the first area of ministry for which a pastor is responsible is his own soul or spirit. Christ, the Good Shepherd, provided a perfect example to his followers. Third, one of the greatest things that a pastor can provide for the sheep is an example to follow. And fourth, Paul is a great example of this kind of leadership. So ang biblical example sa epistle, yung mismong sumulat ng epistle. Kanina binanggit na natin, the ultimate example, the greatest example is Christ. At si Pablo, may mga bagay na binabanggit dito. Sabi nga, una, at times, Paul deferred his own personal rights in order to be an example. Pakinggan niyo po ito mga kapatid. Ano po ang sabi ni Pablo? Sabi niya dyan, no? Tinagalog ko para maintindihan natin. 2 Thessalonians 3:7-9. Sabi dyan, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami naging tamad. Sabi ni Paul, you have to follow our example. Hindi kami naging tamad nang kami kasama pa ninyo. So, ibig sabihin, bilang pastor, ang sabi ni Pablo, pastor naman, ka namang tamad. Ang sabi ni Pablo, verse 8, hindi nga kami nakikain kanino man ng walang bayad. Pastor naman, huwag naman puro visitation, tapos puro merienda. Pastor naman, huwag naman puro hingi. Yung magbibisitation ka, alam mong nagpag-iik ng palay yung miyembro. Natanaw mo, naku, nagpaari na pala si Ka Pedro. Madalaw nga si Ka Pedro, makatikim naman ng kalahating kabang bagong ano tawag doon, bagong kiskis. Dami ko narinig na ganito Hindi na nga doon nakadistino sa simbahan na yun Iba na nga destino Pag nabalitaan na nag-aanihan dumadalaw pa rin doon sa miyembro doon dahil may bigas. Narinig ko yung isang pastor na nakadistino na doon sa simbahan, tapos nag-visitation. Pag visitation niya, sabi ng miyembro, naku pastor, nahuli ka. Naunahan ka ni pastor na ganito naibigay ko tuloy yung bagong kiskis sa kanya. Kung naaga-aga ka, sa'yo ko naibigay. Sumama pa tuloy loob ng pastor, sabi niya, bakit? Hindi na niya to destino dumadayo pa rin siya dito para manghingi ng bigas. Minsan mga kapatid, wala nang delikadesa yung ibang pastor Hindi ko po alam dahil sa pangangailangan o hindi lang marunong humawak ng mga pinagkatiwala ng Diyos. Pero linaw naman, sabi ni Pablo, hindi nga kami nakikikain. Nagtrabaho kami araw-gabi upang hindi makabigat kanino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat tularan. Dito mga kapatid, medyo may konting
pag-uusapan tayo rito. Ginagamit kasi ito ng mga pastor na makapag-bivocation. Ginamit ko rin yung mga talatang yan dati. Pero sinaway ako ng Diyos, mga kapatid. Nung ako po'y nagtatrabaho, lagi kong ginagamit yung mga talatang yan. Ano pong ibig ko sabihin? Medical representative po ako dati at the same time pastor. Pag ako po'y nasisita, double income ka. May sweldo ka na sa simbahan, may sweldo ka pa bilang medrep. At yan po ang ginagawa kong katuwiran. Ang sabi ko, nagtrabaho kami araw at gabi. 2 Thessalonians chapter 3 verse 8. Hindi kami nakikain kanino man ang walang bayad. Nagtrabaho kami araw-gabi, hindi para maging kabigatan kanino man sa inyo. Pero ang realidad, mga kapatid, na-discovery ko ay ganito. Noong ako po'y nagretiro, umayaw na. Napakabata ko po, mga kapatid. Kaya ayoko pong gagamitin yung term na retired. Sa trabaho, medre po ako, bali, di ko po matandaan kung 9 years pa lang ako sa service, nag-retired na ako. 9 years pa lang. Nagretiro na ako. Dahil pumasok na po ako sa full-time ministry. Naku, alam naman ninyo, kapag ikay nasa full-time ministry, magkano lang sweldo? Sweldo ko nga nun 4,000 pesos lang monthly . Pero alam niyo po, mga kapatid, ewan ko kung maniniwala kayo, pero pareho din napagkasya din . Tumutugma rin yung mga bagay na kailangan. Yung mga pera para sa pangangailangan, pinuprovide din ng Diyos. At simula po nung nag full time ako, hindi ko na po binalikan ang magtrabaho uli. At ang sabi ni Pablo, ginawa lang naman namin ito upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat tularan. Ngayon ang tanong, bakit naman po ako hindi na nagtrabaho uli? Kasi I would like to set an example. I would like to set an example to my fellow pastor or pastors. Na kung magtatapat lang naman talaga tayo sa Diyos at full time tayo sa paglilingkod sa Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos at ng mga tupang ating pinaglilingkuran. Kasi tukso talaga na magtrabaho at the same time mag full time. Pero try to imagine 8 hours na trabaho, ano pang natitira para sa ministeryo? Wala na. Tira-tira na lang. Wala ka ng oras mag-aral, wala ka ng oras manalangin, wala ka ng oras para magturo. No. Pero si Pablo, at times, deferred his own personal rights in order to be an example. Mga minamahal na mga kapatid, sinasabi ni Pablo dyan ang katotohanan na obligasyon ng tupa na pakainin ng kanyang pastol. Sabi sa verse 9, ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan. Binibigyang emphasis dyan ni Pablo na karapatan ng pastor na tumanggap ng sweldo sa kanyang pinaglilingkuran. Dati hindi ko po ito ipinapangaral . Nahihiya akong ipangaral ito. Pero ito naman po yung katotohanan, dapat maintindihan ng simbahan na may obligasyon siya sa kanyang pastor. Nag-full time nga yan . Kayo namang mga miyembro kayo . Pag naghahanap kayo ng trabaho, gusto nyo malaking sweldo. Pag naghahanap kayo ng trabaho, gusto nyo may insurance kayo. Naghahanap kayo ng trabaho, gusto nyo may retirement benefit kayo. Naghahanap kayo ng trabaho, gusto nyo may bakasyon, may sick leave. May 13-month pay, tapos yung pastor nyo
Kung tiisin ninyo, ganun na lang. Huwag ganon. Huwag ganon. Pwede na yan kay pastor kasi calling naman yan eh. Ano yun? Hindi na rin kakain yung pastor? Ano yun? Hindi man lang mangangarap yung pastor na magkaroon ng sariling bahay? Ano yun? Yung pastor, hindi man lang mangangarap magkaroon ng maganda-gandang sapatos? Pero kayo lahat pinapangarap nyo sa buhay nyo. Gusto nyo ng ganito, gusto nyo ng ganyan. Gusto nyo makapag-retire ng maaga. Tapos sasabihin nyo, wala namang ginagawa si pastor, nagsesermon lang yan. Sige, kayo magsermon. Nakuha nyo po ba mga kapatid? Naintindihan nyo po ba kung gaano rin kahirap magpastor? So binabalansi ko lang, no? Binabalansi ko lang para at least yung mga tupa at yung mga pastor nagkakaintindihan. Sabihin naman ng mga pastor sobra ka naman, Pastor Will Kami na lang ng kami mga pinapangaralan mo araw-araw No, kinakausap din natin yung mga tupa. Kayo na mga nakikinig sa akin na pinangungunahan ng pastor. Huwag niyong kakalimutan, ang sabi ni Pablo, ginawa namin ito hindi dahil wala kaming karapatan. Ibig sabihin, may karapatan siya sa tulong na dapat ibigay ng simbahan. At ginawa niya lang itong bagay na ito para siya'y makapagbigay ng halimbawa na ang pastor hindi dapat maging pabigat naman. Na sa lahat ng pagkakataon kibot, bawat kibot hingi. Bawat kibot ay kain. Bawat kibot ay pabigat. Yun po ang sinasabi ng mga talatang yan para maintindihan po ninyo. And letter B, Paul readily encouraged others to follow his example. Sabi ng talata, 1 Korinto 4:16, kaya't isinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ako. Na ano? Na magtrabaho? Hindi. Yung wag maging pabigat. Yun po yung context niyan. Yung wag maging pabigat. Yung sa lahat ng pagkakataon lagi na lang nakasahod. Hindi ganon. Hindi siya naging tamad. Yun ang mga dapat tularan. Ano sabi? Alam ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami naging tamad. Kaya pastor, pagpatamad-tamad, baka pwede na nga ganyan na lang sweldo. Pag isang beses, isang linggo ka lang magsesermon, malaki nga ang sweldong 4,000 sa buwan. Bakit? Parang 1,000 pesos yun. Ano ito? Yung pastor na sumusweldo ng 4,000 isang buwan. Tapos, isang beses, isang linggo ka lang naman nandun sa simbahan. Magsesermon ka ng 30 minutos tapos wala na sa buong isang linggo. Malaki yung 1,000 pesos, 30 minutes na sermon. Nakuha niyo po mga kapatid? Kaya ang sabi dito ni Pablo, nung kasama niyo kami, hindi kami naging tamad. Alam ni Pablo yung trabaho ng bilang pastor at ginawa niya ito ng may kasipagan. Kaya ang sabi niya, 1 Corinthians 4:16, sinasamo ko naman sa inyo, tularan ninyo ako. Tularang ano? Maging masipag. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Now, look at the context mga kapatid. Kasi ang context na pinipilit ng iba, pwede naman palang magtrabaho dahil sinasabi ni Pablo, tularan natin siya na siya'y nagtrabaho din. Hindi yun ang context nun. Kasi sa 1 Corinthians 11:1, sinasabi ni Pablo na ang tutularan ay si Kristo. Nagtrabaho ba si Kristo nung siya'y pumasok na sa ministeryo? Bago siya pumasok, siya'y karpintero. Pero pagpasok niya sa ministeryo, iniwanan na po niya yung kanyang pagiging karpintero. And he devote his time entirely for the obedience to the will of the Father. At ito po yung sinasabi dyan ni Pablo, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo.
And Philippians 3:17, mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Amen? O ano-ano yan? Isa-isahin natin uli. The first area of ministry for which a pastor is responsible is his own soul. Christ, the Good Shepherd, provided a perfect example to his followers. One of the greatest things that a pastor can provide for the sheep is an example to follow. Paul is a great example of this kind of leadership. At panghuli, pastors must be a willing example in every area of life. Kaya ang pagiging example ng pastor lahat eh. We should be a pattern for believers in 1. Healthy living and family life. Bigat, no? Healthy living. Hindi lasinggero, hindi naninigarilyo. No? Nung araw po mga kapatid, sa dati na yung simbahan, daming pastor, nagyoyosi pa eh. Naalala ko, asambleya, may isang pastor na nando sa harapan ng gate ng Templo Central eh. Naninigarilyo doon mismo eh. Doon-daan yung mga miyembro eh. Sa gitna pa, doon pa naninigarilyo yung pastor. Kaya yung iba naninigarilyo, ang katuwiran, si pastor nga naninigarilyo eh. Si pastor nga eh, nagiinom eh. So example po tayo niyan, healthy living and family life. May kilala akong pastor eh, grabe devotion sa ministry eh. Pero hindi nakakasama ni minsan ng kanyang asawa. Grabe ang devotion sa ministry, pero yung mga anak, rebelde. Yung mga anak, di nagsisimba. Gano'n ka pangit na example yun, no po? Ikaw ang pastor eh, tapos yung mga anak mo, pasaway. We should be pattern to believers in financial matters and in the home. Dapat mahusay tayo humawak ng pera. Maging mabuting katiwala. Kung hindi maiiwasang mangutang, katulad dito sa Canada, lahat ng tao rito may utang. Sasabihin ko po sa inyo, ako ang dami, daan libo rin po ang utang namin. $100,000s. Simbahay dito, mahal eh. Pero hindi ka a-approve ng bangko rito kung wala kang kapasidad na magbayad. Pero dapat maging mahusay. Huwag naman lahat ng offer ng credit card tanggap. Alam niyo po, nung bagong dating ako rito, ang credit card ko 4 eh. Meron akong Mastercard, 2. Isa sa Walmart, isa sa Superstore. Meron akong Visa card, ang tawag doon Visa, 2. Sa bangko ko, Scotia, at saka sa TD, 2. 4 ang credit card ko. Tapos naligaw ako sa Canadian Tire, may nag-offer ho sa akin another credit card, may limit na 12,000, meron pang CAA. Ano ba yung CAA? Yung roadside assistant. Sabi ko, ang ganda niyan ah. Gamitin mo lang, pag ginamit mo yung credit card, pag ikay nasiraan, tawag ka sa CAA, tutulungan ka, gagawin na CAA without charge. Sabi ko, sige, kuha ko niyan. Naging 5 yung credit card ko. Alam niyo mga kapatid, ang hirap magtanggal ng credit card dito. So ang ginawa ko, kumuha ko gunting. Pinagpuputol ko yung credit card. Tinapon ko sa basurahan. Ngayon, ang credit card ko, isa na lang. Yung bangko ko, yun na lang ang credit card ko. Bakit ko kinukwento ito? Bakit ko sinasabi ito? Kasi ang sabi ko sa sarili ko, dapat maging halimbawa ako eh. Kung ikaw ang pastor,
utang ka ng utang ka ng bahay, tapos hindi ka makakabayad, mafo-foreclose, di ba kahihiyan? Kukuha ka ng kotse. Alam niyo po ba rito, ang kotse, napakadali eh. Pumunta ka sa dealer, makakauwi ka, may dala ka ng kotse eh. Maliban na lang siguro kung yung brand na gusto mo, maghihintay ka. Pero kung yung nandun na, pwede mo na iuwi yun. Ganon kadali. Pero may bago kang ang kotse, tapos di mo mababayaran, babatakin sa'yo ng dealer. Di ba nakakahiya? We need to be an example on how to handle our finances. Ganon din sa bahay. Example tayo sa ating mga anak. Example ang ating pamilya ng family devotions, ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano pa? Sa ating appearance, sa ating marital relationships. Sa appearance na lang, kontento ka ba, pastor? O ikaw yung nagpatangos ng ilong, naglagay ng botox, nagpabata. Alam niyo po, ang tanging bagay na ina-alter ko ngayon sa buhay ko, no? Kasi hindi naman ganun kamahalan. Ano po, alam niyo po kung ano? Nagkukulay na rin ako ng konti. Meron po ako nabili ngayon na shampoo. Sa shampoo mo lang, no, umiitim yung tinatago na yung mga puti. Yun lang yung bagay na ginagamit ko ngayon. At ang ginagawa ko, kinukwento ko pa sa mga miyembro kong mga lalaki. Bumili kayo nito para hindi masyado lumitaw yung puti. So we need to be a steward of our appearance. Hindi yung lahat na lang ho ng luho sa katawan meron ka. Signature yung mga suot mo lagi. Kahit utang. Sa marital relationship, dapat halimbawa ka rin. Yung relasyon nyo na asawa mo. Ang hirap kayong mag-sermon kung kaaway mo yung misis mo. We should be a pattern for believers on how we handle our relationships with our spouse. Ano pa? Recreation and leisure. Alam niyo po, dati napakahilig ko mag-fishing eh. Alam po yun, ang pisang ko si OG, lagi kong kasama yan, nag-fishing kami. Pero alam niyo po mga kapatid, 3 taon na hindi ako nakakapunta sa ilog. 3 years na hindi nagagamit ang aking mga fishing rods. 3 years na wala akong recreation kundi maglakad, walking. Kasi dapat example tayo, magastos din eh. Ano bisyo mo? Ano yung mga umaagaw ng oras mo? Kasi pag nag-fishing ka, kulang maghapon dun eh. Okay naman yan. Magbisikleta, okay yan. Hindi ko masama yan. Pero kung inaagaw naman niya yung time mo para sa pamilya, inaagaw naman yung time mo para sa pag-aaral ng salita ng Diyos, dyan nagiging suliranin niyang recreation and leisure eh. Hindi rin masama na mamasyal. Magbakasyon. Ginagawa naman namin yan once a year. Nakikita nyo naman sa mga Facebook namin, pinapasyal ko rin naman si Dang paminsan-minsan. Alam niyo po ba mga kapatid na tila 3 taon na yata na nakaplano kami, pandemic pa yun eh. Pupunta kami ng Amerika. Meron na po kaming visa. Hindi na visa. Ano na pa tawag doon? Yung passport po namin, may Canadian passport na kami eh. Pwede na po kami magpabalik-balik sa Amerika kung gusto namin. Pero hindi po kami nakakarating sa Grand Forks man lang. Yung pong Grand Forks, yun yung pinupuntahan ng mga kapatiran dito eh. Kapag summer, dinadrive lang nila yun. Hindi pa po namin nararating. Yung Amerika, yung California, tsaka yung San Diego, may ticket na kami dati ron. Lilipad na ho kami. Nag-pandemic naman. Di natuloy. Ngayong taon na to, hinahanap ko sa kalendaryo kung kailan kami pupunta ng Amerika. Wala rin ho kaming maiset pa na araw. Pero alam niyo po mga kapatid, ang dami mga pastor, walang pakundangan eh. Walang pakundangan sa paggamit ng paglabas, pagbabakasyon, ng leisure.
Ang hirap naman nun. Alam niyo naman mga kapatid, na pangunahing hinahanap sa simbahan ikaw bilang pastor. Di po ba? Kaya ako mga kapatid, naging panuntunan ko na, kung kaya din lang ng katawan, hindi ako uma-absent sa church. Halimbawa tayo sa karakter, sa prayer life and worship life, at higit sa lahat, sa katapatan natin sa Diyos. Naku, alam nyo, napakahaba pong talakayan ito. Mahabang aralin ito. Pero, for now, dito po muna tayo. At bukas, ipagpapatuloy natin uli ang atin pong pagtalakay dito po sa pastoral ministry. Po, pagpalain po kayo ng Panginoon, at kung kayo pinagpala, type nyo naman sa comment, we are blessed. But I would like you to share this to your pastor. Gawin ninyong panahon ng pagbubulay-bulay at pag-aaral bilang pamilya. Papaano ninyo matutulungan ng inyong pastor at papaano nyo siya masusuportahan sa kanyang ministeryo. Again, maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel. God bless po sa inyong lahat.